Telenovela PH. Love, romance, fantasy, kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Lucas and Althea Stories. Anino sa Liwanag. Isang pag-ibig na isinilang sa gitna ng dilim. Episode 30. Ang daan na may kapalit. Nakatayo si Lucas sa harap ng mas mabigat na pasilyo. Mas maliwanag dito, mas maraming bantay, walang tagong dilim na pwedeng pagtaguan. Huminga siya ng malalim. Sa kaliwa, may makitid na lagusan. Madilim, masikip, at mukhang delikado. Sa kanan, bukas ang pasilyo. Pero lantad siya sa mata ng mga bantay. Hindi siya pwedeng magkamali. Isang maling hakbang, mahuhuli siya. Pinili ni Lucas ang makitid na lagusan. Dahan-dahan siyang pumasok. Sinisiksik ang katawan sa masikip na daan. Sa likod niya, narinig niya ang yabag ng mga bantay. Sa harap niya, wala pa siyang nakikita, pero ramdam niya, mas malapit na siya kaysa dati. Sa control room, tahimik na pinapanood ni Severo ang galaw ni Lucas sa monitor. Kaliwa, bulong niya. Papunta siya sa lumang lagusan. May lumapit na tauhan. Harangin na po ba natin? Umiling si Severo. Hindi pa, sagot niya. Palampasin niyo muna. Ay lapit niyo siya sa mas makitid na ruta. Nagtinginan ang mga bantay. Bakit po? Malamig ang tingin ni Severo. Para maramdaman niya na may pag-asa. Kapag naramdaman niyang ligtas siya, doon mas masakit ang bagsak. Isang utos ang ipinasa sa mga bantay sa pasilyo. Huwag harangin ang anino. Ipaikot. Ay lapit sa koridor na may bitag. Sa kabilang dulo, patuloy ang usad ni Lucas. Hindi niya alam na ang daan na pinili niya ay eksaktong gusto ng kalaban. Huminto si Lucas. Walang yabag, walang sigaw, walang alarm, masyadong tahimik. Kanina lang, ramdam niya ang presensya ng mga bantay. Ang galaw sa magkabilang dulo ng pasilyo. Ang mga ilaw na kumikislap. Ngayon, parang biglang nawala ang lahat. Huminga siya ng marahan, pinakikinggan ang paligid. May ugong ng makina sa malayo. May patak ng tubig mula sa kisame. Pero ang mga tao, wala. Hindi ito normal, naisip niya. Dahan-dahan siyang sumilip sa kanto ng lagusan. Walang bantay, walang ilaw na gumagalaw. Parang binuksan ang daan para sa kanya. Mas lalo siyang kinabahan. Sa bawat hakbang niya, mas malinaw sa isip niya ang isang tanong. Bakit nila ako hinahayaan? Sa katahimikang iyon, nararamdaman niya, hindi siya ligtas. Inilalapit siya sa bitag. Habang dahan-daw ang umuusad si Lucas, may napansin siyang kakaiba sa sahig. Isang manipis na guhit, parang bagong linya ng metal. Hindi bahagi ng lumang pasilyo. Huminto siya, tinapik niya ang pader, may bahagyang ugong sa loob. Parang may gumagalaw na mekanismo. Sa gilid ng pasilyo, may maliit na pulang ilaw na saglit na kumislap. Saka agad nawala. Sensor, naisip niya. Hindi ito lantad. Hindi ito sigaw ng alarma. Ito ang uri ng bitag na hindi ka papatayin agad. Kundi idinisenyo para ihatid ka sa mas malalim na problema. Inangat niya ang paa, dahan-daw ang umiwas sa guhit. Pinili niya ang pader, halos idikit ang katawan. Sa bawat galaw, ramdam niya na sinusukat ang kilos niya. Parang may matang nakatutok sa kanya. Huminga siya ng marahan. Hindi siya pwedeng magkamali. Hindi pa dito matatapos ang laban. Isang maling hakbang lang. Flick. May umalangaw-ngaw na tunog mula sa ilalim ng sahig. Bumukas ang maliit na siwang sa pader. Isang manipis na metal wire ang bumulusok palabas. Mabilis, tahimik, halos hindi makita. Huli na ang lahat. Tumama ang wire sa braso ni Lucas. Mabilis na dumulas ang talam sa balat niya. Napasinghap siya, hindi dahil sa lalim ng sugat, kundi sa bilis ng nangyari. Kumapit siya sa pader, pinigil ang pag-ungol. Hindi siya pwedeng gumawa ng ingay. Tumulo ang dugo sa sahig. Maliit lang ang sugat, pero malinaw ang mensahe. Bawat galaw, may kapalit. Hinigpitan ni Lucas ang hawak sa braso niya. Pinunasan ang dugo sa damit. Hindi siya umatras.
Sa halip, mas tumulim ang tingin niya sa dilim sa harap. Hindi ako titigil, naisip niya. Hindi hanggat hindi ko siya nakikita. Tahimik ang silid. Naupo si Althea sa gilid ng malamig na sahig, yakap ang sarili. Sanay na siya sa katahimikan. Pero ngayon, may kakaiba. Kanina, naririnig niya ang yabag ng mga bantay sa labas ng pinto. Palakad-lakad, may nag-uusap, may kumakalansing na susi. Ngayon, wala. Biglang tumahimik ang lahat. Tumayo si Althea at dahan daw ang lumapit sa pinto. Idinikit niya ang tainga. Walang yabag, walang boses, pero may mabagal na paggalaw ng anino sa ilalim ng pinto. Parang may dumaan sa pasilyo. Napakapit siya sa dibdib. May nangyayari sa labas, naisip niya. At pakiramdam ko, may paparating. Huminga siya ng malalim, pinilit patatagin ang sarili. Hindi niya alam kung sino ang papalapit. Bantay, o ang taong matagal na niyang hinihintay. Sa control room, nakatayo si Severo sa harap ng mga monitor. Kita sa screen ang mga pulang marka, mga patibong na isa-isang nagigising sa daraanan ni Lucas. Baguhin ang pattern, utos niya. May kumilos sa likod niya. Sir, huwag niyo siyang itulak sa iisang direksyon, dugtong ni Severo. Ipagalaw niyo ang bitag. Iparamdam niyo sa kanya na may daan. Pero siguraduhing bawat daan ay may kapalit. Sandaling tumigil ang galaw sa monitor. Pagkatapos, nagbago ang mga ilaw sa pasilyo. May mga pinto na bahagyang bumukas. May mga ilaw na biglang nag-on. Hayaan niyo siyang umasa, malamig na wika ni Severo. Mas malinaw ang kahinaan ng tao kapag akala niya may kaligtasan. Sa isang screen, nakitang muling umusad si Lucas. Papasok sa panibagong bitag. Huminto si Lucas sa gitna ng pasilyo. Kanina, kaya pa niyang basahin ang galaw ng mga bitag. Kung saan kumikislap ang ilaw. Kung saan may ugong ang pader. Ngayon, iba na. Ang pulang ilaw na minsang palatandaan ng sensor ay hindi na umiilaw. Ang mga guhit sa sahig ay biglang naglalaho. May mga pintong bahagyang bumubukas. Tapos biglang sumasara. Binabago nila ang laro, naisip niya. Sinubukan niyang ulitin ang dati niyang taktika. Umiwas sa gilid ng pader. Ngunit may biglang kumislap sa mismong pader na inaasahan niyang ligtas. Napaatras siya sa huling sandali. Isang manipis na talam ang dumaan sa hangin. Muntik nang dumampi sa leeg niya. Mas mabilis na ang mga bitag. Mas mahirap basahin. Huminga siya ng malalim. Pinilit niyang baguhin ang galaw. Hindi na puro iwas, kundi pakiramdaman ang ritmo ng lugar. Kung nagbabago ang pattern, babago rin ako. Sa malayo, may marahang ugong. Senyales na may isa pang mekanismong naghahanda. Isang maling timing. Biglang sabay-sabay na gumalaw ang paligid. Bumukas ang dalawang pinto sa magkabilang gilid. Mula sa kisame, bumaba ang mabibigat na bakal na rehas. Sa sahig, may umangat na manipis na talam. Lahat ay kumilos sa iisang sandali. Napaatras si Lucas, pero sarado na ang daan sa likod. May sumalpok na rehas sa balikat niya. Napasubsob siya sa sahig. Isang talam ang dumaan sa ere. Dumampi sa gilid ng leeg niya. Nag-iwan ng manipis na hiwa. Mabilis ang tibok ng puso niya. Isang pulgada na lang. Tapos na. Gamulong siya palayo sa huling sandali. Tinamaan ang siko sa bakal na poste. Huminga siya ng malalim, pilit pinapakalma ang sarili. Masikip ang dibdib. Masakit ang katawan. Hindi ito simpleng bitag. Ito ay pinag-isipang patibong. Idinisenyo para tapusin ang isang anino. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Lucas. Hindi na ito laro. Kung magkamali pa siya ng isa, hindi na siya makakabangon. Humihingal si Lucas sa gitna ng pasilyo. Masakit ang balikat. May dugo sa gilid ng leeg. Sa harap niya, may isang pintong dahan-daw ang bumukas. Walang alarm. Walang ilaw na kumislap. Parang inaanyayahan siya. Sa loob ng pinto, may makitid na daan. Diretso, tahimik, at mukhang ligtas kumpara sa dinaanan niya. Humakbang siya palapit. Saka huminto. May napansin siyang kakaiba. Ang sahig sa loob ay bahagyang basa. Parang bagong linas.
At sa gilid ng pinto, may manipis na marka ng bakal. Senyales na may gagalaw kapag tumawid siya. Alam niya ang ibig sabihin. Kung papasok siya, may susunod na bitag, mas mabigat, mas personal. Sa likod niya, marahang umusad ang mga rehas. Unti-unting sinasara ang daan pabalik. Dalawa ang pagpipilian, tumawid sa pintong may kapalit, o manatili at maipit sa pasilyong unti-unting sumisikip. Humigpit ang kamao ni Lucas. Isang hakbang na lang. Kung nagustuhan ninyo ang episode 32, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa channel natin, at pindutin ang notification bell para sa susunod pang mga episode, sa Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag. Kung nagustuhan ninyo ang episode 32, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa channel natin, at pindutin ang notification bell para sa susunod pang mga episode, sa Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag.